Well, mga kapopong, kumusta? Well, actually marami kasi mga Filipino ngayon online ang nagtatanong at nalilito sa kung ito ba na ginawa ng Amerika sa pangmimisail sa grupo ng Houthi Meron ba talaga itong kinalaman sa nangyayaring gulo sa Gaza at Israel? Actually, para kasi sa mga hindi nakakaalam, ay ang mismong panig kasi ng Amerika nagsabi na kanina na yung daw missile attack na ginawa nila noong isang araw ito daw ay response nila sa ginagawa ng grupo ng Houthi sa mga commercial ship na dumadaan doon sa Red Sea. Anyway, natatandaan nyo ba yung nangyari noong 2021 sa Suez Canal? Yes mga kapopong, at ito nga yung na-stuck itong super laking container ship na ito, which is ang halaga naman na dulot nitong pangyayari na ito halos $6 billion up to $10 billion. Yes mga kapopong, ganyan nga kalaki ang perwisyong naidulot niyan. Which is kung i-compare naman natin yan sa ginagawa ng Houthi group doon sa ilang cargo ship na dumadaan dyan sa Red Sea, ay mukhang ang mga shipping company ngayon mukhang malulungkot na naman dahil gagastos na naman sila ng malaki-laki dahil sa pag-iwas na dumaan dyan sa lugar na yan. At sabihin man natin na ang target lang naman ng Houthi group mga barkong mayroong kinalaman o nakalink sa bansang Amerika. Pero masisigurado ba natin na gagawin talaga ng grupo ng Houthi yan? Masisigurado ba nila na yung tatargetin nilang barko nakalink talaga sa bansang Amerika? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ang isa naman kasi sa mga tinatarget ngayon ng puwersa ng Amerika yung mismong radar system na ginagamit ng grupo ng Houthi. At bakit yan ang isa sa mga una nilang tinatarget? Well, alam niyo naman siguro na kapag ang malaking porsyento kasi ng mga radar system ng grupo ng Houthi successfully na masira ng puwersa ng Amerika, ay totoong kahit gaano pa karaming missile ang hawak nitong grupo ng Houthi, ay totoong hindi naman nila yan magagamit kung ang kanilang mga radar systems sinira naman ng Amerika. Well, base nga dito sa mismong statement ni US President Biden kani-kanina lang, ay dito ay sinabi niya na yun daw ginawa nilang operation sa Yemen na pag-target nga sa mga facility ng Houthi, ay sinabi ni Biden na totoong naging successful nga ito. Successful in a way na medyo napilay na ang kabilang paan ng Houthi group dahil kasi pati yung mga UAV nila o yung mga unmanned aerial vehicle ng grupo na ito, ay ang karamihan sa mga ganyan nila successfully na tinamaan ng mga Tomahawk missile ng Amerika noong isang araw. Pero alam niyo ba ang isa sa mga sinabi ng analyst na nasa Amerika sa kung bakit naging matagumpay ang grupo ni Biden sa ginawa nilang operation sa Yemen? Well, yan lang naman daw dahil sa intelligence meron ng Amerika. Which is kung hindi kasi ako nagkakamali, and also correct me if I'm wrong, ay kapag kasi pinag-uusapan ang intelligence group ng Amerika, ay hindi talaga nawawala sa ating isipan yung patungkol sa mga espiya meron sila. Yes mga kapopong, patungkol nga sa mga spy. So ang ibig sabihin ba nito mas napadali yung trabaho ng Amerika sa pag-target ng mga facility ng Houthi group sa Yemen dahil meron silang espiya na nasa loob mismo ng Houthi group? Well, actually ang patungkol dyan hindi na actually yan bago sa atin, diba? Which is kahit nga dito sa Pilipinas hinihinala noon na mayroon sa gobyerno natin na nagbibigay naman ng impormasyon sa gobyerno ng China. Anyway, balik na tayo sa topic at sinabi rin pala ng Amerika na actually wala naman daw talaga silang balak makipaggiyera sa grupo ng Houthi. Pero tandaan nyo na sa tingin nyo ba itong ginawa ng Amerika sa pagpapalipad ng 80 o 80 mga Tomahawk missile sa grupo ng Houthi tingin nyo ba na hindi babawi ang Houthi sa ginawa ng Amerika na yan? Well, basically, sabihin man kasi nating nagpahayag na itong si Biden na successful yung ginawa nila na yan sa grupo ng Houthi, pero ang medyo ikinatatakot naman ng karamihan ngayon ay yung retaliation naman na posibleng gawin ng grupo ng Houthi sa panig ng Amerika. Well, tandaan nyo, kilala ang grupo ng Houthi sa mga retaliation o mga pagganti. So, papaano kung magkaroon rin ng intelligence o
espiya itong Houthi na makapasok naman sa military ng Amerika. Well, hindi imposible yan, ha? Dahil ilang buwan pa nga lang ang nakakalipas ay ibinalita na mayroong 2 US Navy sailors ang nagbebenta ng information patungo sa gobyerno ng China. Well, dyan nyo talaga malalaman na kapag gumamit ng pera ang isang gobyerno ng isang bansa, most especially sa mga taong nasa loob ng military, ay totoong nating is impossible talaga na sabihin man nating malakas talaga ang armas ng Amerika, mapadagat, land o aerial man yan. Pero kapag nalusutan sila o kapag mayroong mga tao na nasa loob ng military ng Amerika ang makapagbenta ng mga impormasyon patungkol sa mga activities na ginagawa nila sa loob, ay totoong isa yan sa mga magiging malaking problema talaga ng Amerika. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay, sa tingin nyo ba tama itong ginawa ng Amerika sa pag-missile sa mga facilities ng grupo ng Houthi? O sa tingin nyo ba magiging resulta pa yan ng mas malaking gulo? Well, syempre gusto ko malaman ang inyong mga sagot at opinion, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ko, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!